bago po ho tayong mag-aral sa salita ng ating Panginoon, tayo muna ay dumulog sa panalangin. Mahabagin naming Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat at dinadakila ang iyong banal na pangalan ngayong umagang ito. Nawa Panginoon, gabayan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu upang ipaunawa sa amin ang iyong mga salita at lumapit kami sa pananampalataya ng iyong anak na Jesucristo. At nawa ay maging mamulat ang aming mga sarili sa katotohanan at maituwid kami sa aming mga kamalian at mamuhay kami na ayon sa iyong kagustuhan at maging kahawig ng aming Panginoong Jesucristo. Ito ay aming dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Ngayon pong nakaraan na linggo, marami ho ang bayan sa ating bansang Pilipinas ay nakaranas ng earthquake. So, at ang gobyerno ngayon ay pinaghahandaan yung tinatawag na Big One. Okay, kung correct me if I'm wrong, kung darating ang Big One is marami daw ang mamamatay at masasalanta sa ating bansa. At ang mga gobyerno ay gumagawa ng iba't ibang paraan ng paghahanda para sila ay nagkakaroon sila ng earthquake drill, gumagawa ho sila ng mga safety kit upang mapanatili ang kaligtasan ng mga tao na kanilang nasasakupan. Kung tayo sa mga mananampalataya o sa ating pananampalataya is ano ho ba ang pangunawa natin sa kaligtasan? So ngayong umagang ito is pag-aaralan natin is the concept of salvation. Ayon kay J.I. Packer, the master theme of a Christian gospel is salvation. Salvation is a picture word of wide application that express the idea of rescue from jeopardy and misery into the state of safety. Anong sinasabi niya? Sinasabi niya, ang pangunahing tema ng isang Kristiyano na sa isang ebanghelyo ay ang kanyang kaligtasan. Ang kaligtasan ay isang larawan sa malawak na aplikasyon na kung saan ipinapahayag ang ideya ng pangangailangan ng rescue, pangangailangan ng pagliligtas mula sa panganib at sa paghihirap tungo sa estado ng kaligtasan in their safety. Para mas maunawaan ho natin ang salitang salvation or kaligtasan, umpisahan ho natin sa Lumang Tipan o sa Old Testament. Ang sinasabi ng Old Testament ay ordinaryong usage ng salvation is the deliverance of relief from overflowing source of evil. Ibig sabihin, ang pagpapalaya o ang kaluwagan mula sa makapangyarihang pananakop. Okay? Example ho nito ay ang pagkukob ng lunsod ng Jabez. Mababasa ho natin yun sa 1 Samuel 11 na kung saan ang mga Amorites ay sinugod or sinakop ang bayan ng Jabez at sila ay humingi ng tagapagligtas. Yun ang sa katauhan ni Haring Saul. Actually, Saul pa lamang ho siya nung panahon na yun. Okay? Pangalawa, ito ay ang pangangailangan ng kaligtasan sa kahirapan. Sinasabi ng Old Testament, pag sinabing salvation or kaligtasan, ito ay pangangailangan ng kahirapan o ang pang-aapi. Mababasa ho natin yun sa Psalms 17. Sabi niya, kanya nawang ipagtanggol ang dukha ng bayan, magbigay ng kaligtasan sa mga nananalangin at ang mga mapang-api sa kanya'y durugin. Siya'y naway sa mga mahina na nangangailangan at iligtas ang buhay ng mga nangangailangan. Sinasabi ng author ng Psalms na dahil sa kanyang mga pighati, dahil sa kanyang mga nararamdaman, is kailangan niya ng kaligtasan, kailangan niya ng pagliligtas sa kanyang nararamdaman. Kung ito naman ay i-apply natin sa ating Panginoong Panginoong Diyos nung panahon ng Lumang Tipan, nakikita natin ito sa kaligtasan sa pisikal kaysa sa espiritual. At ito ay nakatuon sa buong lipunan ng Israel.
Naka-focus ang kaligtasan noon sa Old Testament sa buong bayan ng Israel. So ang pangunahing inililigtas ng Diyos ay ang Israel mula sa kanilang mga kaaway nung panahon ng Old Testament. Ang pagliligtas o ang kaligtasan na sinasabi ho doon ay ang kaligtasan ng bayan ng Israel. Dahil kailangan niya itong iligtas sa kanilang political na estado at ang bayan para sa ikatauparan ng plano ng ating Panginoong Diyos sa bayan ng Israel. Mababasa ho natin doon sa Exodus chapter 14. At ang pambansang kaligtasan ay madalas ay umuugnay sa mismong lupain lamang ng Israel, nung panahon ng Lumang Tipan. Bagamat hindi masyadong ibinabanggit ang kaligtasan noon, ay tumutukoy sa mga kaligtasan sa kasalanan, ito ay bahagya lamang ipinangangaral. Ang buong punto ng Old Testament, ang kaligtasan ay ang estado ng pagdating ng Mesaya. So ang buong context ng Old Testament ay ang paghahanda para sa kaligtasan ng buong Israel sa pagdating ng Mesaya. At kung babasahin naman natin ho ang New Testament ngayon, ang ordinaryong usage ng salvation or ng kaligtasan is deliverance from physical danger. So kaligtasan sa mga physical na panganib. Like, kung may sakit, mababasa ho natin yon sa aklat ni Matthew 14:16 at Luke 7:3 na kung saan pinagaling ni Jesus ang alipin ng isang centurion. Kung saan pinagaling ni Jesus yung alipin ng isang centurion. Kaya nangailangan siya. Ang sabi niya, nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, isinugo niya ang kanyang matatanda sa Hudyo upang makiusap sa kanya sa panalangin na pagalingin ang kanyang alipin. So nangailangan siya ng kagalingan sa kanyang sakit. Mababasa rin ho natin ang kaligtasan sa aklat ni Pablo sa Book of Acts na kung saan ito ay pagligtas sa pagkawasak ng kanilang barko. Kung matatandaan ho nyo, nabasa na ho ninyo na naglayag si Pablo patungong Roma kasama ng mga bilanggo at yung barko ho nila ay binagyo at malapit na itong lumubog. Kaya sabi ni Pablo sa mga kasamahan niya sa Acts 27 is sinabi niya ni Pablo sa centurion at mga kawal, malibang manatili kayo ang mga taong ito sa barko, kayo'y hindi maliligtas unless that you are stay on this port, in this boat or in this ship, you will not be saved. Sabi niya. So kung aalis kayo sa barkong ito, hindi kayo maliligtas. So ang theological usage po ng kaligtasan sa New Testament ay ang tiyak na matagumpay sa kaaway na maligtas mula sa kasalanan. Kung babasahin ho natin ang buong konteksto ng bagong tipan ho ngayon, ang sinasabi ng salvation ay ang kaligtasan mula sa kasalanan. Kung sa Old Testament ay ang paghihintay ng Mesaya, pagdating ng New Testament ay ang pagdating, siya ay dumating na, ang ating Panginoong Jesus. Sabi ng Matthew 1:21, siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kung sa Old Testament ay ang paghihintay ng Mesaya para sa kanilang kaligtasan, sa New Testament ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So ano ho ngayon ang kahalagahan sa ating mananampalataya, ang kahulugan ng kaligtasan? May 4 ho akong punto na gustong ibahagi ngayong umagang ito. Una ho is mahalaga ito, dapat maaari nating kailangan makita ang epekto ng kasalanan. Ano ang epekto ng kasalanan sa atin? Pangalawa, ang kasaysayan sa pamamagitan ng gawaing pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, ang kahalagahan ng individual sa aplikasyon, makita ang kaligtasan. At ang pang-apat ay
ang ganap ng iglesia sa pagbabahagi ng ebanghelyo. So unahin ho natin. Sabi ho natin dito, ano ho ba ang epekto ng kasalanan sa mga tao? Actually ho, nabanggit na ho kanina sa ating pag-aaral sa sermon kanina na malaki ang epekto ng kasalanan. Dahil sa kasalanan ngayon is tayo ay nasa tiyak na kapahamakan. Kung mababaw ang konsepto ng kaligtasan sa ating pangunawa, sumasalamin din ito sa mababaw na paniniwala sa kasalanan. Ibig sabihin, kung mababa ang pagtingin natin sa kaligtasan, parang yun lang, okay? Mababaw ngayon ang tingin natin ang epekto ng kasalanan sa atin. Hindi natin nakikita sa ating buhay ano ang bigat ng dulot ng kasalanan sa ating buhay. Sabi ni Donald MacLeod, unless we understand sin, it is solemnly and the damage it is done in our human existence, we cannot hope to appreciate such evangelical doctrines as the cross and the person of Christ. Religion begins in a sense of sins because it is the conviction of sins that perceptions of God's word and the glory of Christ their origin. Ang sinasabi ngayon ni Donald MacLeod is, maliban na maunawaan natin na ang kasalanan at ang kataimtiman nito sa pinsala na dinudulot nito sa atin, hindi natin makikita ang pagpapahalaga ng doktrina ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggat hindi na natin nakikita kung gaano kabigat ang dulot ng kasalanan sa ating buhay, hindi natin ma-appreciate ang krus ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga ho, sa isang panig, ang pananaw ng kasalanan ay hindi maiiwasang nalilimitahan sa pangunawa sa pagpapahalaga ng kaligtasan. Kaya sa atin ho, sa Reformed Theology, napakahirap ibahagi ang ebanghelyo dahil kailangan mong ibahagi ang tunay na katotohanan sa kanila na sila ay nasa tiyak na kapahamakan dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ito ay ang ating obligasyon. Huwag ho nating i-omit, huwag ho nating hayaan na alisin ang part ng kasalanan sa pagliligtas sa kanila. So, kung ikaw ay matagal ng mananampalataya, is kailangan mong malaman, magbalik, tanaw. Ano ang dulot ng kasalanan sa iyong buhay? Ang sabi ni John Murray, salvation takes account on our manifold need in sin, misery, and death. If anyone faced our need or liability were overlooked, the salvation would not be complete. Sinasabi niya, kailangan nating isalang-alang ang kaligtasan sa ating sariling pangangailangan. Lahat tayo, kahit mananampalataya na at hindi pa mananampalataya, kailangan nating isalang-alang ang kahalagahan, the importance of our salvation. Kailangan natin lahat ng kaligtasan, regardless kung ano ang estado ho natin ngayon. Kung ang alinmang bahagi ng ating pangangailangan o ating pangunawa ay natigilan, kung gayon, ang kaligtasan ay hindi magiging ganap. Ang kaligtasan ay ibinibigay ng Diyos ay hindi isang maliit na kaligtasan. Ito ay napakamahalaga, malaki, at ito ay dahil sa bunga ngayon ng kasalanan, malaki rin ang bahagi ngayon ng biyaya ng kaligtasan. Sabi ng Romans 5:20-21, subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng madami pang pagsuway, ngunit kung saan marami ang kasalanan, lalong dumarami ang biyaya. The more you see yourself that you are in a wreck state, miserableng buhay, mas lalo mong nakikita ngayon ang biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo sa iyong buhay. Kung saan, hindi mahalaga kung ano ang iyong nararamdaman. Ang mahalaga doon
ay ang iyong estado. Nakikita mo ngayon, ang iyong estado ay nasa tiyak na kapahamakan, na kung saan, kung nakikita mo ang iyong sarili sa isang miserableng sitwasyon, mas kailangan mo ngayon ng tagapagligtas. So ang kasaganahan ng kasalanan ay nahihigitan sa sobrang saganang biyaya. Now, sin was overcome by the gracious of our Lord. Dahil sa grace ngayon, na-overcome ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan. Ang biyaya ng kaligtasan ay sadya, intentional, upang baliktarin ang anumang pinsala, dulot ng kasalanan. Kung minsan pa, higit pa. It's more than what you deserve. Even though, sabi ho natin, ang grace is something that you not deserve. Hindi ka karapat-dapat sa mga biyayang ito. Ngunit ito ay ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoong Diyos, upang ito ay magampanan ho natin ng mas higit pa, mas kapaki-pakinabang ho sa atin nang wala kang merito, nang wala ka mang ginawa. Hindi ka karapat-dapat sa mga ito. Ang punto ho natin, sa maraming biyaya ng kaligtasan, ito ay tumutugon sa pinsala ng kasalanan. The grace of our Lord is much bigger than the effect of sin in our life. Ibig sabihin, mas malaki pa ang biyaya na kailangan nating maranasan dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesus. So mali na isipin ho natin na palitan ang prinsipyong ito. Maling isipin na palitan ho natin. Halimbawa, ang pagbibigay ng katwiran sa kasalanan bilang pagkakasala. I-defend mo ang iyong kasalanan. Kung example, dahil sa hirap, ang mga tao ay nagnanakaw. So, dinidefend niya ngayon dahil nahihirapan ako. Kaya gagawa ako na ngayon ng kasalanan. Mali ho nating baliktarin ang prinsipyong ito. At sa mga mananampalataya, ang pagpapabanal para sa kasalanan bilang katwiran or katiwalian. Example, wag naman ho sana sa atin, is may mga kaisipan na kapag ikaw ay gumagawa ng mga spiritual discipline, hindi ka na ngayon sasamba. Enough na. O kaya baliktad. Kung ikaw ngayon ay nagsasamba parate, ikaw nagsisimba, nandito, ngunit hindi mo na ginagawa ngayon ang iyong mga spiritual na disiplina. So parang ang pagpapakabanal ngayon is nasa isang aspeto lamang, hindi sa buong buhay. Isang part lamang ang iyong tinitignan. Kaya nga ho natin ang nakikita ngayon is hindi natin kailangan minsan ng devotion or kailangan natin na mas kailangan pala ang mga spiritual na discipline nito, lalo na kung hindi tayo nandito parate. Sa buong araw ng ating buhay, is mas kailangan ho natin ang ating mga spiritual na disiplina. So ang theological na kaligtasan ay tungkol sa tungpak na tugma ng aplikasyon ng biyaya. Ibang-iba sa problema dulot ng kasalanan. Ibig sabihin, mas kailangan natin ngayon ang kaligtasan araw-araw. We should think na yung araw ng pagdating ng ating Panginoong Diyos ay araw-araw. We think it as is, na hindi siya, na matagal pa, kahit hindi ho natin alam kung kailan. Walang ho nakakaalam ng araw ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ngunit isipin ho natin, it should be always today, ngayon. Dahil bukas, hindi ho natin alam ang mangyayari. Kaya nga, ang dulot ng kasalanan ho ngayon is dapat mas nakikita ang biyaya sa atin sa araw-araw. So pangalawa ho, ano ang kahalagahan ng pangunawa ng kaligtasan sa atin? Kailangan ho natin itong sa kasaysayan sa pamamagitan ng gawaing pagliligtas ng ating Diyos. Tignan ho natin ang kasaysayan. Ang kasalukuyang talakayan tungkol sa kaligtasan ay masyadong nakatuon
sa karanasan ng tao. Kung mapapansin ho natin, ang madalas is anong iyong nararamdaman, ang ipinapahiwatig ng karamihan. Hindi ito binibigyan diin ang kaligtasan ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. History. Dapat tignan natin na ang ating Panginoong Jesus ay sa punto ng ating history is namuhay siya ng tunay na buhay. He exists. Tunay na namuhay ang ating Panginoong Hesukristo sa kasaysayan ho natin. Part siya ng kasaysayan. Hindi siya kathang isip. So yun yung kalagahan ho doon, na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na muhay sa mundong ito sa panahon ng nakalipas. Hindi ho ito pangkaraniwan o kathang isip lamang. So ang kaligtasan ay hindi pangunahin sa ideya. Hindi yung mga gawa-gawa, hindi natin ho gawa-gawa ang mga ito. Kung hindi ito ay tunay na nangyari. Kung hindi ito ay gawa ng Diyos sa kasaysayan natin. At ito ay ating katangian sa tunay na nananampalatayang Kristiyano. Dahil kung ikaw ay tunay na nananampalataya, ikaw ay tunay na naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay dito sa mundong ito at namatay dito sa mundong ito at muling nabuhay at umakyat sa langit. Dahil yun ang ating pinanghahawakan. Yun ang ating pinaka-konsepto ng pagiging Kristiyano. Kaya kapag tayo ay pinangahalagahan natin ang tungkol sa kaligtasan, dapat nating iugat or iugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag tayo ay nagbabahagi ng Ebanghelyo, huwag ho nating kalimutan ang ating Panginoong Hesus. Hindi lamang yung nararamdaman. Dahil ang nararamdaman ng bawat tao is subjective. Depende yun sa tao. Pero kapag history na ang pinag-uusapan, it's already a definite fact. Ito na ay isang katotohanan na ang ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay, namatay, at muling nabuhay sa ating kasaysayan. Ang sabi ni Michael Horton, we need to go back to the scriptures for the question as well as the answers. We must stop trivializing the scriptures by pretending that they address practical themes that which they are not all concerned. Sinasabi niya is kailangan nating bumalik sa banal na kasulatan para sa mga tanong natin sa buhay at ganun din sa mga sagot. Dahil nakasulat na, binigay na sa atin sa kasulatan. At dapat nating ihinto ang mga pangwalang bahala sa kasulatan. Alam mo ninyo, ang sabi ni, correct me if I'm wrong, sa isang theologian, sabi niya, bakit maitim ang kulay ng Biblia? Kasi madalas sinasabi ho nila, nasa sulok lamang siya, naaalikabukan. Okay, hindi nakikita. Ngunit sa tunay na mananampalataya, napakahalaga ho nito. Ang sabi niya is, kung makikita mo ang Biblia na sirang-sira, ang nagbabasa nun ay hindi masisira. Sabi niya, kung ang Biblia na kanyang binabasa ay sirang-sira, ibig sabihin talagang gutay-gutay na. Ang ibig sabihin nun, ang taong nagbabasa nun ay hindi kaagad-agad masisira. So, tingnan ho natin basahin ho natin ang ating Biblia. Huwag ho natin siyang hayaan maalikabukan. Even though ngayon may mga uso na yung apps, even though I uses apps, pero it's still, there's no replacement sa Biblia upang ating pag-aralan at basahin. Ano? Pangatlo, is ang individual na aplikasyon ng kaligtasan. So nakita ho natin na ang kaligtasan ay hindi lamang kathang isip natin, kundi nangyari sa ating kasaysayan. Kailangan ho natin, anong kahalagaan nito sa ating individual? Ang napakahalagang pananatili ng pagkakaiba sa pagitan ng kaligtasan ay ang pagtupad at ang paggamit. Kailangan nating malaman
unawain ang pagtupad ng kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at ang paggamit ng kaligtasan sa mga mananampalataya lamang sa Kanya. Kung gaano ginawa, yun din ang paano sa kasaysayan sa pamamagitan ng kaganapan ng ating Panginoong Hesus. Kung ano ang nagawa, ginagamit iyon sa individual na karanasan. Sa buong puntong ito, kailangan ho nating masabi na ang kaligtasan ay hindi pangkalahatan. It is an individual call. Hindi mo masasabi na ikaw ay membro ng isang church, isang part ng church na to, you are already saved. It is an individual. Part ka. Ang sabi ng John 3:3, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko, maliban ang isang tao'y ipinanganak muli, hindi siya makakarating sa kaharian ng Diyos. Unless you are regenerated by the Holy Spirit, you will never enter the kingdom of God. Sinasabi sa book of John. Ganun din sa John 3:16. Alam ho natin to, subalit, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man, hindi sinabi ang lahat, ang sinasabi ay sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapapahamak. So it's an individual call ng ating Panginoon. Hindi pangkalahatan, sinasabi niya. At sabi ng Galatians 1:28, siya ang aming ipinapahayag na binabalaan sa bawat tao, na itinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay mahirap naming sakdal kay Kristo. Sino lamang ang mga tinawag, regenerated, are called to be saved. So huwag nating isipin na kapag ikaw ay membro or kasama sa isang organization, you are already saved. It is still an individual concept. Kaya nga, ito yung katotohanan ho natin doon na kailangan natin tanggapin bilang mananampalataya. Na sikapin ho na, lalo na sa ating mga magulang, sikapin ho nating turuan ang ating mga anak sa Ebanghelyo. Dahil marahil, kung hindi ho natin naturuan sila, tayo, kasama natin ang Panginoon na nagpupuri ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak, nagdurusa. Ngunit ito ay dapat lamang dahil hindi sila nanampalataya. Ang pananampalataya lamang ay individual. Hindi dahil membro ka sa isang church or ang family mo ay mananampalataya, automatic ikaw ay ligtas din. Ano? So malaki ang responsibilidad natin bilang mga magulang sa ating mga anak na turuan ang ating mga anak na ipaliwanag ang kaligtasan sa kanila. Kaya ganun namang kahalaga ang disiplina ng spiritual discipline, ang prayer ho natin, ang devotion ho natin, at lalong-lalo na ang family worship ho natin. Dahil doon ho yung mga pagkakataon na maaari nating ibahagi ang Ebanghelyo sa ating pamilya. At ang huli ho, anong pagganap ng iglesia sa pagbabahagi ng Ebanghelyo? Ang ideya ho ngayon sa panahon ho natin is more on the sa walang pagpapahayag ng Ebanghelyo dahil hindi popular. Dahil sa karamihan, pag sinabi mong Ebanghelyo, the good news only, ang mabuting balita, ngunit hindi nila ipinapaliwanag bakit naging mabuting balita ang Ebanghelyo dahil it is very offensive sa mga nakikinig. Dahil sasabihin mo, kailangan mong ipaliwanag sa kanya na siya ay makasalanan sa kanyang estado. So kailangan ho natin bilang part ng isang iglesia ay hindi ho natin ipinagpapaliban ang katotohanan na to. Tapat ho natin ipinapaliwanag dito sa church, sa ating church,
kung ano ang sanhi, epekto ng kaligtasan upang ang biyaya ay lalong makita sa ating buhay, upang lalo nating makita ang biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ho, ang pangunahing paraan ng pagsasabuhay ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sabi ng 2 Thessalonians 2:13-14, ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at sa pananampalataya sa katotohanan. Dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho sa ating mga sariling pagpapahayag kung bakit naligtas ang isang tao, kung hindi lamang sa tapat na pagbabahagi ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit kailangan ho nating ibahagi ho yun. Kailangan ho nating sabihan, ituro ang Ebanghelyo. Kaya nga ho, huwag ho tayong magbigay sa sincerity, sa sinseridad. Ang agenda ng kaligtasan ay ang ating Panginoong Jesus. Ang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang kailangan ho nating matutunan, unawain, at ipaliwanag sa ating mga anak at mga mahal sa buhay. Kaya kung kayo po ay mananampalataya na, lalo na kung matagal na ho tayong mananampalataya, madalas minamaliit ho natin ang mga besetting sin natin, na nakasanayan nating mga kasalanan nang walang pagpapahalaga sa pamumuhay bilang isang mananampalataya. Kaya higit natin kailangan ngayon ang biyaya ng ating Panginoong Hesus. Kailangan tayong bumalik sa Ebanghelyo. We teach the gospel on ourselves. Mas kailangan ho natin, araw-araw ho natin ituro ang Ebanghelyo sa ating sarili. Kailangan tayong bumalik sa Ebanghelyo sa tulong ngayon ng Banal na Espiritu is ipakita ang ating mga kasalanan pa, natitirang mga kasalanan, dahil hanggat tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, tayo ay nabubuhay sa kasama ng mga makasalanan, merong mga kasalanan na lumilitaw sa ating buhay. Kaya nga ho, sa pamamagitan ngayon ng ating mga spiritual discipline, prayer, devotion, meditation, at family worship, para makita na natin ho ang mga kasalanang ito. At higit nating maunawaan ngayon dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na ipinagkaloob sa atin, mas lalong lumaganap, lumaki ang pagpapala at mahigatan ang mga kasalanan natin. Kaya kung kayo naman po ay hindi pa mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang puot ng Diyos ay nasa inyo dahil sa inyong mga kasalanan. Ito ang epekto ng kasalanan sa iyo. Ikaw ay nasa tiyak na kapahamakan. Ikaw ay patungo sa impyerno. Ngunit ang biyaya, dito natin makikita ang biyaya at ang pag-ibig ng Diyos. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang mamatay sa krus para tubusin ang mga kasalanan. Ikaw ay nagkasala. Ikaw ay iniibig ng Diyos nang ikaw ay makasalanan pa. Kaya ganun na lamang ang biyaya at ang pag-ibig ng Diyos sa mga mananampalataya sa Kanya. Kaya idalangin mo ang iyong mga kasalanan at ang iyong mga pangangailangan ng tagapagligtas. Kaya ho ang sinasabi ng Ebanghelyo ay magsisi at manampalataya sa ating Panginoong Hesus para sa iyong kaligtasan. Kaya tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga biyayang ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Natunay nga po ang aming estado sa iyo ay nasa tiyak po kami kapahamakan. Ngunit
sa laki ng iyong biyaya at pag-ibig na ipinagkakaloob sa amin, Panginoon, ay maaari po kaming magkaroon ng pag-asa sa aming buhay para sa kaligtasan na iyong ibinabahagi sa mga mananampalataya ng iyong sa ginawa ng iyong anak na si Jesucristo. Nawa, Panginoon, sa mga buhay ho namin ay lalo po namin mabigyan ng emphasis, Panginoon, ng sa aming buhay na ibalik or ituon ang aming mga puso't kaisipan sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo, hindi sa aming mga pansariling katwiran, kundi sa iyong anak lamang na si Jesucristo. Maraming salamat po at sa iyo lamang po ang kapurihan at pagsamba sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ganon din po, Panginoon, salamat po